Ang kwentong ito ay batay sa totoong buhay ng isang 84 na taong gulang na lalaki na lumaban sa mga Briton para sa kalayaan ng kanyang bansa. Ngunit ilang dekada matapos yon, sa edad na 84, gusto niyang mag-aral sa unang pagkakataon. Hanggang ngayon, wala pang 84 na taong gulang ang nakapag-aral sa elementarya sa kasaysayan ng mundo. Taon 2003 yon at ang lugar ay Kenya. Nakikita natin ang isang 84 na taong gulang na lalaki na nagtatrabaho sa mga bukid. Nakatira siya sa isang kalapit na baryo at ang pangalan niya ay Kamani Marosh. Pag-uwi ni Kamani, narinig niya sa radyo na magbibigay ang gobyerno ng libreng pangunahing edukasyon sa lahat ng residente ng Kenya. Pero kailangan nilang dalhin ang kanilang sertipiko ng kapanganakan sa pagpasok bilang patunay ng kanilang pagkakakilanlan. Kinabukasan, makikita natin ang isang paaralan na punong-puno ng maraming bata at kanilang mga magulang. Gusto ng bawat magulang na mabigyan ng edukasyon ang kanilang mga anak. Ang punong guro at guro sa paaralan ay si Jane. May isa pang guro na lumapit sa kanya at sinabing may gustong makipagkita sa kanya. Paglabas ni Jane, nakita niya si Kamani na nakatayo roon. Sinabi ni Kamani sa kanya na gusto niyang mag-enroll sa paaralan. Nagulat si Jane sa kanyang kahilingan. Iniabot niya ang isang gunting sa dyaryo na nagsasabing, "Ang edukasyon ay libre para sa lahat." Sabi ni Jane na masyado ng maraming bata dito. Sabi ni Kamani, "Narinig ko sa radyo na ang edukasyon na ito ay para sa bawat taong naninirahan sa Kenya. Pero iginiit ng lalaking guro, ang mga bata ang may pangunahing karapatang mag-aral. Dapat ka nang umalis. Sobrang tanda mo na para magsimulang matutong magbasa at magsulat." Kinabukasan, nang napuno ng maraming bata ang klase ni Jane, dumating ang lalaking guro at sinabi sa kanya na ang matanda ay nakatayo pa rin sa gate. Pagkatapos, siya mismo ang pumunta sa gate at sinabi sa kanya, "Dapat ka nang umalis dito. Hindi ka na sa edad para mag-aral. Umuwi ka na at magpahinga. Bukod pa rito, wala kang uniforme ng paaralan, pati na rin kwaderno at ballpen." Alam ng lalaking guro na wala talagang pera si Kamani para makabili ng kwaderno o uniforme, kaya sinabi niya ang mga salitang ito. Sa walang oras, dumating si Jane at tinanong si Kamani, "Bakit gusto mong mag-aral sa paaralan?" Sabi niya, "Gusto kong mag-aral at magkaroon ng edukasyon." Sabi ni Jane, "Gusto kitang tulungan." Pero ang ibang guro sa paaralan ay hindi papayag dahil mayroong mga bata dito. Muling nabigo, pauwi na si Kamani gamit ang kanyang tungkod. Ngunit siya ay nakapagdesisyon na. Ano man ang mangyari, matututo siyang magbasa at magsulat. Kaya nagbenta siya ng ilan sa kanyang mga manok para makalikom ng pera. Sa perang ito, bumili siya ng tela sa palengke at nagtahi ng damit para sa sarili. Mayroon din siyang lumang pares ng sapatos na linisin niya ng mabuti. Sa puso niya ay may pag-asa at may dalang kwaderno at panulat, siya ay muling nagtungo sa paaralan. Pagdating niya sa gate ng paaralan, nandoon parehong lalaki na guro at si Jane. Namangha si Jane sa determinasyon niyang mag-aral. Sobrang humanga siya at binuksan ang gate ng paaralan para sa kanya. Kahit na pilit siyang pinipigilan ng lalaking guro, hindi nakinig si Jane. At ngayon, sa unang pagkakataon sa edad na 84, si Kamani ay umupo sa klase kasama ang mga batang mas bata sa kanya. Pero hindi niya iniintindi ang pagkakaiba ng edad. Gusto lang niyang matutong bumasa at sumulat. Pagkatapos ng paaralan, nang umuwi si Jane, ikinuwento niya sa kanyang asawa kung paano gustong mag-aral ng isang 84 na taong gulang na lalaki. Sabi ng asawa niya na wala iyong kabuluhan at dapat niyang ituon ng pansin sa mga bata. Sa totoo lang, gusto niyang lumipat sa lungsod, pero mas gusto ni Jane na manatili dito at magturo sa mga bata. Kinabukasan, humawak ng lapis to si Kamani sa unang pagkakataon sa klase, pero hindi niya alam kung paano ito hawakan. Tinuruan siya ni Jane kung paano hawakan ang lapis at natuwa siya nang mahawakan ito ng tama. Pagkatapos ng klase, umalis lahat ng mga bata sa paaralan. Doon, nakita ng isang ama ng isang bata si Kamani na naka-uniforme at tinanong ang kanyang anak kung ano ginagawa ng matandang iyon sa paaralan. Sinabi ng anak niya na siya ay kaklasiko at nag-aaral din doon. Nang marinig ito, napakalungkot ng ama ng batang iyon. Nang pauwi na si Kamani, pinagtatawanan siya ng mga tao sa daan. Sinasabi nila na sa edad niya, wala nang pumapasok sa paaralan. Pero wala siyang pakialam sa sinasabi ng iba. Pagdating sa bahay, nag-e-ensayo siya ng lahat ng natutunan niya sa eskwela ngayong araw. Samantala, may kumakatok sa kanyang pinto. Pero pagbukas niya, wala naman siyang nakita. At pagkatapos ay nakakaranas siya ng guni-guni at nagsisimulang maalala ang mga nakaraan. Dati siyang sundalo at lumaban siya kontra sa mga Briton. Naaalala niya kung paano pinahirapan ng mga Briton ang mga tao sa kanyang bansa. Paulit-ulit na nararanasan ni Kamani ang mga bisyo na ito na labis siyang binabagabag.
Kinabukasan, nang pumasok si Kamani sa eskwela, tinuturuan ni Jane ng matematika ang mga bata. Pero parang wala sa sarili si Kamani ngayon. Nakalubog siya sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Samantala, dumating ang pansamantalang guro na nagsusuri ng mga notebook ng lahat. Pagdating niya kay Kamani, nakita niyang walang nakasulat sa notebook nito. Napansin niyang sira ang dulo ng lapis ni Kamani. Sinabihan niya si Kamani na tasahan ito at pumunta si Kamani sa lagayan ng pantasa. Doon, muli niyang naalala ang kanyang nakaraan kung saan nahuli siya ng mga sundalong Briton at ipinasok ang isang lapis sa kanyang tainga. Kaya hanggang ngayon, hirap pa rin siyang makarinig. Sa oras ng tanghalian, nilapitan ni Jane si Kamani at nagsabi, "Baka nahihirapan ka sa pag-aaral mo. Kung gusto mo, maaari kang huminto." Pero sabi ni Kamani, "Gusto kong mag-aral kahit ano pa man ang mangyari." Ikinuwento niya kay Jane kung paano siya lumaban sa mga sundalong Briton at kung paano siya patuloy na ginugulo ng mga alaalang iyon na nagiging sanhi ng kanyang pagkabalisa madalas. Sa loob ng ilang araw, nagustuhan na ng lahat ng ibang mga estudyante dito si Kamani. Sinabi niya sa mga bata na noong bata pa ako, lumaban ako sa mga Briton para sa kalayaan ng aking bansa. Isang pagkakataon na nahuli nila ako at binugbog ng husto, pero hindi ako pumayag sa kahit ano sa kanilang mga kondisyon. Labis na humanga ang mga bata sa kanyang tapang at nagsimula na ang lahat na sumigaw ng mga slogan ng kalayaan na nagdulot ng kaunting pag-aalala kay Jane dahil gusto niyang mag-focus lang ang mga bata sa pag-aaral at hindi ma-distract sa ibang bagay. Isang araw, may dumating na reporter at kinuhanan ng litrato si Kamani at inilathala ito sa dyaryo. Kumalat din ang kwento sa radyo na isang 84 na taong gulang na lalaki ang nag-aaral sa primary school. Di nagtagal, kumalat ang balita sa buong bansa. Kinabukasan, may eksenang naganap kung saan makikitang nag-aaway ang dalawang bata at pumagitna si Kamani upang pahintuin ang kanilang away. Ngunit akala ng lahat na si Kamani ang nananakit sa bata. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang superintendent sa paaralan na nakarinig sa balita tungkol sa isang 84 na taong gulang na lalaki na nag-aaral sa elementarya. Nang makita niya ang lahat ng ito, nagalit siya ng husto. Sinabi niya kay Jane na hindi nila maaaring tanggapin ang matandang ito dito para lang ito sa mga bata. Kahit pa subukang ipaliwanag ni Jane, hindi siya pinakinggan ng superintendent at umalis siya agad. Pagkaalis ng superintendent, sinabi ni Kamani kay Jane na lumaban siya sa mga Briton at sa labanay na yon, pinatay ng mga sundalong Briton ang kanyang asawa at mga anak. Sa narinig ni Jane, naramdaman pa niyang lalo ang pakikiramay kay Kamani at nais niya itong tulungan sa anumang paraan. Kaya't tinawagan niya ang kanyang asawa na pinayuhan siyang lumayo na lang sa usaping ito dahil maaari nitong ilagay sa alanganin ang kanyang karera. Maaaring si Jane iyon. Pero hindi pinapansin ni Jane ang payo ng asawa at nagpupunta siya sa pinuno ng lupon ng edukasyon. Sinabi niya ang lahat tungkol kay Kamani, pero ipinilit ng pinuno na hindi nila siya pwedeng panatilihin sa paaralan dahil para sa mga batang mag-aaral lang ito. Kapag nalaman ito ng iba, maaari rin silang magpumilit na mag-enroll na mag-aalis ng karapatan ng mga batang mag-aaral. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan siyang mag-aral sa senior school. Ngunit nakita niyang walang interes ang mga estudyante sa pag-aaral at wala siyang mapapalaro sa kanya. Kaya't nagpunta siya kay Jane at hiniling na turuan siya kahit konti lang para matuto siyang magbasa at magsulat ng mag-isa. Gustong tulungan ni Jane si Kamani kaya't tinawagan niyang muli ang superintendent at humiling ng pahintulot na makapasok si Kamani sa paaralan upang matuto siyang magbasa at magsulat, ngunit malinaw na tumanggi ang superintendent. Matapos nito, nagpa siya si Jane na gagawin niyang assistant si Kamani upang makakuha siya ng pahintulot na makapasok sa paaralan. Ilang araw makalipas, maraming press reporters ang dumating upang kapanayamin si Kamani sapagkat kumalat ang balita sa buong Kenya na may isang 84-year-old na lalaki na nag-aaral sa elementarya. Tinanong ng mga reporter si Kamani kung bakit niya gustong mag-aral. Sabi ni Kamani, "Naniniwala ako na sa pamamagitan ng edukasyon, maaalis natin ang permanenteng kahirapan sa ating bansa. Ang edukasyon ay may napakalaking kapangyarihan." Maraming tao ang nanonood ng interview ni Kamani. Ngayon, nararamdaman ng lahat ng magulang na ang paaralan ay para lamang sa mga bata. Sa isang matanda, hindi natin dapat aksayahan kahit isang upuan. Kaya lahat ay nagsimulang magprotesta sa labas ng paaralan at sinasabing dapat paalisin si Kamani sa paaralan. Gayunpaman, sinusubukan ni Jane na ipaliwanag sa kanila na si Kamani ay may maraming kaalaman na maaaring ituro sa kanyang mga anak, ngunit walang nakikinig sa kanya. Walang ano-ano, dumating na rin ang superintendent na nagbabala kay Jane at sinabi, "Ito na ang iyong huling pagkakataon. Kailangan mong alisin si Kamani mula sa paaralan." Pati si Kamani ay nalulungkot dahil lahat ay tumututol sa kanya. Naalala niya ang kanyang asawa
na lubos niyang minahal. Samantala, ipinakita sa atin ng isang estudyanteng mababa ang marka na ikinagalit ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay hindi nagbibigay ng pansin si Jane sa mga bata at mas nakafocus siya kay Kamani. Doon, ipinakita si Jane na tinuturuan si Kamani kahit tapos na ang klase. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaki na nagbabanta sa kanya. Kung hindi mo aalisin si Kamani mula sa paaralan, hindi rin namin alam kung ano ang gagawin namin sa iyo. Ilang araw ang lumipas, maraming politiko ang pumunta rito at pinupuri si Jane dahil tuwang-tuwa sila sa kanyang trabaho. Masaya si Jane dito. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ng batang iyon na mababa ang marka. Sinabi niya kay Jane na alam niya na tumatanggap siya ng maraming pera kapalit ng interview ni Kamani. Hinihingi niyang ibigay ni Jane ang pera sa kanya. Pinaliwanag ni Jane na hindi siya tumatanggap ng pera, hindi siya kumuha ng pera mula kanino man. Pero hindi siya naniwala at galit na umalis. Ngayon, si Jane ay nagsimulang makatanggap ng mga banta ng tawag ng maraming beses. Nag-iisa lang siya dito, kaya natatakot siya. Tinawagan niya ang asawa niya mula sa lungsod para pumunta rito. At habang nasa bahay siya, tumawag ang isang lalaking hindi kilala at nagsisinungaling na sinabing ang asawa niyang si Jane ay naninirahan dito kasama ang ibang lalaki. Ang totoo, ang mga taong ito ay ayaw na mag-aral si Kamani sa kanyang paaralan at gusto nilang sirain ang relasyon ng dalawa. Tapos, ipinakita si Kamani, lumapit sa kanya ang isang lalaki. Ito ang ama ng batang mababa ang marka na pumuntang kay Jane at humihingi ng pera. Iyon din ang hinihingi niya kay Kamani dito. Sabi ni Kamani, hindi ako tumatanggap ng pera kapalit ng mga interview. Kusang pumupunta ang mga tao sa akin para sumikat. Pero ang lalaki inudyok ang mga taga-nayon, kaya't sumalaki sila sa buong eskwelahan kinabukasan. Pero si Kamani ay isang bayani. Nakipaglaban siya sa mga British noon. Hindi siya natatakot sa mga iyon, kaya't pinalo niya sila gamit ang kanyang baston. At nagtakbuhan silang lahat papalayo. Kinabukasan, nakatanggap si Jane ng liham mula sa Departamento ng Edukasyon na nagsasabing siya ay inilipat na mula doon at ang kaniyang bagong eskwelahan ay malayo. Sinabi ng kaniyang asawa na hindi na niya kailangang pumunta at magbitiw na siya sa trabaho, pero tumangging gawin yun ni Jane na lalo pang nagpaigting sa hinala ng kaniyang asawa. Nagsisimula siyang maniwala na baka nga may ibang karelasyon si Jane. Malungkot na malungkot si Jane sa mga narinig niyang ito. Pagkatapos nito, pumunta si Jane kay Kamani at sinabing siya ay na-transfer. Nagalok si Kamani na sumama, ngunit tumanggi si Jane, sinabing ayaw na niyang dagdagan pa ang mga problema sa kanyang buhay. Tinawag niya si Kamani sa paaralan para sa kanyang pamamaalam, pero hindi dumating si Kamani. Maraming estudyante ang nalungkot sa pag-alis ni Jane dahil mahal na mahal nila siya. Pinanood ni Kamani si Jane habang papalayo. At ngayon, dumating ang superintendent para ipaalam sa lahat na may bagong punong guro na paparating. Kinabukasan, dumating ang bagong punong guro na nagdulot ng saya sa mga magulang ng mga estudyante. Subalit, malungkot na malungkot ang mga estudyante dahil umalis na si Jane. Bilang protesta, isinara nila ang pangunahing pinto ng paaralan at nagsimulang maghagis ng mga bato sa gate ng paaralan na pinilit ang bagong punong guro na umalis. Sa kabilang dako, ibinigay ni Kamani ang kanyang kambing sa isang driver at sinabi, "Dalhin mo ako sa syudad." Ang totoo, gusto niyang makipagkita sa chairman ng grupo ng edukasyon. Pagdating niya sa opisina, sinabi niya sa sekretaris, "Gusto kong makipagkita sa chairman." Sabi niya, abala siya sa isang meeting, pero nung nagkaroon ng pagkakataon, pumasok siya sa kwarto kung saan may meeting. Binuksan niya ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang likod na may malalim na mga sugat mula sa latigo. Sabi niya, "Lumaban ako sa mga Briton. Inalipin nila ang ating bansa at pinagmalupitan tayo dahil hindi tayo nagkaroon ng magandang edukasyon at nais ko ng magandang edukasyon para sa mga kabataan sa ating bansa. Sa aming paaralan sa baryo, kailangan namin si Jane. Gusto ko siyang ilipat muli sa parehong paaralan." Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya sa meeting at bumalik sa kanyang baryo. Ngayon, hindi na siya pumapasok sa eskwela, pero nagtatanim pa rin siya sa kanyang bukid tulad ng dati. Isang araw, nakakita siya ng batang babae na papalapit at nang tiningnan niya ng mabuti, nalaman niyang si Jane ito. Nang makita niya si Jane, sobrang saya niya dahil naipatapon ulit si Jane sa parehong eskwelahan. Sobrang saya ni Kamani at lahat ng estudyante. Isang araw, nakatanggap si Kamani ng isang sulat at dinala niya kay Jane. Tinanong niya, "Maaari mo bang basahin ang sulat na ito para sa akin?" Ibinigay ni Jane ang sulat sa assistant na guro na hindi talaga gusto si Kamani at sinabi niya, "Pakibasa po ang sulat na ito." Binasa ng assistant na guro ang sulat na galing sa gobyerno. Sinabi nito, "Sa lahat ng nagawa mo para sa ating bansa, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo.
Dahil sa iyo at sa maraming tao na kagaya mo, nagawa naming palayain ang ating bansa mula sa mga Briton. Nang marinig ito, naging emosyonal si Kamani dahil sa unang pagkakataon may nagpasalamat sa kanya. Sa dulo ng kwento, sinasabi sa atin na ang pangalan ni Kamani ay nakatala sa Guinness World Records dahil siya ang unang tao sa buong mundo na sa edad na 84 ay nag-aral sa primarya. Bukod dito, inimbitahan siya sa United Nations sa New York upang magbigay ng mensahe sa mga pinuno ng mundo tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa ating mundo. Ang edukasyon ay napakahalaga para sa lahat. Noong 2009, pumanaw na si Kamani, ngunit ang kanyang pangalan ay nakaukit na sa kasaysayan dahil sa kanyang mga nagawa. Kaya, mga kaibigan, ito ang buong kwento ng buhay ni Kamani Inong Imaroj. Sana ay nagustuhan ninyo.